Ayan, so yung makikita nyo, yan, nakailaw ang aking airbag. Tapos wala din akong busina. Tapos yung aking cruise control, yan, hindi rin gumagana. Yan, so yun yung mga signs na sira yung ating clock spring. Alright, good morning, magandang araw sa inyo. Ngayon, magpapalit ako ng clock spring nung aking Camry 2003 with over 800,000 miles na. Yan, so first time niya mapapalitan. Original pa. So yan, ito yung nabili ko pala, guys. Yan, so eBay lang. Yan, pakita ko muna sa inyo ano yung itsura niya. So universal naman to sa mga Toyota. Maraming model na pare-pareho lang yung ginagamit. So yeah, ito yan. So, ito siya. Ito lang yung pinapalitan. Napakasimple lang ito kasi kukunik mo lang to dun sa may airbag. Yung nga lang, tatanggalin natin yung steering wheel. So yan, kakabit ko siya dito. First, tatanggalin ko muna yung battery, yung negative, para walang kuryente at baka biglang pumutok yung ating airbag pag nagtanggal tayo ng steering wheel. Yeah, so after 2 minutes na-disconnect yung negative. Ito naman tatanggalin natin. Meron siya ditong yan, may Torx yung 30. Tapos dito sa taas nito merong screw. So ikutin lang yan, makikita nyo. Ayan, so tatanggalin lang natin itong cover na to. Tapos itong cover ng itong airbag. Tapos ma-access na natin siya. Tapos sa kabila naman. So pag natanggal na, paparay lang natin to. Yan, so makikita nyo na dito yung mga connections. Ito na siya. Yan, so tatanggalin lang natin itong mga to. And then ito meron siyang negative dito. Yan, so ito ko lang, ganyan ko lang tatanggalin, guys. So negative, ayun, kunti lang yan, ganyan. Tapos itong dalawang connectors na to, gamitan natin ng maliit na flat screwdriver. Ganyan lang natin. Ayun, umangat na. Isa naman. Yun. So pag nakaangat na ganyan, ano lang yan, angat lang na ganyan, guys. Yan. So pagtabi nito, kailangan nakaganon. Yan, para kung sumabog man, yung bag lang ang di-deploy. Hindi ito pag nakaganito, kasi pag sumabog yan, pati ito aangat. Yan, so dapat ganyan lang. So ito na ating loob ng steering. So tatanggalin lang natin itong 19mm na to, pero kailangan pag natanggal to, kailangan mag-mark tayo doon para pantay. Yan, so ito ang tornilyo na to ay 19mm. Yan, naka-ready na itong aking impact. Tabi lang natin. So recently natanggal ko na to kasi nag-align ako, kasi nagpalit ako ng rack and pinion. So madali na itong tanggalin. Pero pag hindi nyo kaya tanggalin, pag mahirap, meron kayo mga option na i-wiggle-wiggle nyo lang na gano'n, o kaya itong tuhod nyo, iangat nyo doon para ma-push siya, o kaya naman maglagay kayo ng basahan sa part na walang masisira, tapos pukpukin nyo lang ng mallet
Yan, so ito kasi madali na dahil natanggal ko na ito nung 1 week ago kasi yun nga nag-align. Ayan, so ito na siya. Ito medyo lambot na yan. Magmamark lang ako dito para pantay yung ating steering. Okay, so pwede na natin itong tanggalin. Ayan, so ayan na siya. Tabi lang natin. So ito na yung clock spring. Ayan natin ito. Tabi lang natin. Alright. So, ang gagawin natin dito, tanggalin natin yung mga nakakonect na dito. Ayan. Meron pa isa dito. So, mga naka-clip lang yan. Ayan. Tapos ito na yung ating connector. Yeah, so ito na yung ating luma. Ito na yung ating bago. Makikita nyo halos walang pinagkaiba. Ayan, so nakikita ko lang na pinagkaiba guys ay yung kanilang spelling. Ito, tama ang spelling. Kita nyo yung number 2 dito. Rotate. Pagdating dito, rotate. Yeah. So yun yung mga nakita kong ito pa, meron pa pala mabasa nyo dito, installing steering wheel. Pagdating dito, installing ST6 steering wheel. So halata yung alam nyo lang kung sino gumawa. So anyway, pareho lang naman yan. Kaya kakabit na natin ito. Bago pala kinabit to guys, importante wag mo tatanggalin to at yung lock niya para perfect yung pagkalagay mo. Tapos pag okay na, saka niya siya bubunutin, tatanggalin. So since natanggal na natin siya, linisin na rin natin guys kasi marami siyang mga dumi-dumi. So, hindi naman kailangan ng lagyan ng degreaser or APC. Okay, so sa paglagay, ayan, ganun lang din. Dito natin itong ating connector. Ayan, so itong kabila dito sa ilalim. Hindi naman kayo malilito dahil iba-iba ang sizes. Ayan, so dito rin hindi kayo malilito dahil yung mga clips niyan pantay lang din. Tutukod ko lang ng konti dahil medyo angat. Yan, so okay na yung taas. Ito naman mga sides. Yan, so kabit na siya. Okay, pagkabit na, unahin na natin tong cover. Yan, so yun na yan. So pag nakabit na, pwede na natin itong hugutin.
Yan, hugutin na natin to. Tapos, kabit na natin tong steering wheel. Pasok lang muna natin yung connector dito. Tapos, ila-line up lang uli natin yung nerkahan natin dito para straight pa rin yung ating steering. Yan. So, tapos yan, balik na natin itong for cruise control, yung connector. Okay. Yan, so pag nakabit na natin itong steering wheel, na-line up na natin itong ating itong minarkahan natin. Nakabit na natin itong 19mm. Hindi ko alam kung anong ang torque nito, pero gagamit lang ako nitong impact. Okay. Tapos kabit na natin tong airbag. So first, itong negative muna. Tapos yan, hindi naman kayo malilito dahil may color naman yan. Yan, match yan. So hindi kayo malilito kung alin yung alin. Which one is which. So pag na-push nyo na, lalak nyo lang ito, press nyo lang ito nasa, yung yellow lang nasa taas, ito yung pinaka-lock nya. Yan. Then press. So yan, lock na siya. Make sure nyo lang na hindi siya gumagalaw. Then, babalik na natin to. Yan. So pagbalik, make sure nyo lang na yung gap pare-pareho. Baka kasi medyo tabingi. Yan. So dito okay naman. Ayan, tapos babalik na natin itong mga torques na naiwan natin dito. Ayan, so kung medyo ayaw pumasok, kasi minsan yung torque, yung screw niya naka-push, hilahin nyo lang ng konti kasi yun yung naglalak din sa kanya. Yan, so ito na, ganun lang kasimple magpalit ng ating clock spring. Kaya susubukan na natin siya, kakabit ko na yung battery, titingnan natin kung wala na siyang airbag, tas kung gumagana lang mga itong ating cruise control and yung ating horn. Yep, so moment of truth. Tingnan natin kung nawala na yung ating airbag light at kung gumagana na yung ating horn at yung ating cruise control. See? Wala na! Hindi natin gumagana to. Kaya na, cruise control. Yes! Another DIY video na naman. Nakatipid na naman ako. Ayaw ko naman kasing gawin. Pinapanood ko lang sa YouTube. Nakasal lang talaga ng loob, guys. Mas prefer kong mag-DIY kaysa gumastos ako, magbayad ako sa shop. Kung kaya ko naman gawin, talagang ginagawa ko na para makatipid. At para mayroon na rin ako experience pagpalit. At saka kung meron mang in the future magpapapalit sa akin ng mga parts, alam ko na kung paano gawin. Guys, salamat sa panonood. Kung meron kayong mga Camry, yan. Ingay pala. So, salamat guys sa panonood. Kung meron kayong mga Corolla or Camry or any mga kotse na pare-pareho lang yung papalitan yung mga clock spring. Pare-pareho lang yung procedure nun. Iba-iba lang ng connectors, yung mga pagbukas, iba-iba. Pero yung procedure nun pare-pareho lang. Papalitan nyo lang yung pinakabuo niya kasi pag bumili kayo ng assembly na yon, sasalpak nyo na lang. Tapos, yan, ganun lang. So guys, salamat sa panonood. Sana nakatulong itong video na to. Magkita kita tayo sa susunod ng mga videos.